Nagbigay-pugay ang mga tao, nagbibigay-pugay kay prinsesa. Hindi na kailangan ng formalidad. Tinitigan ni Jiang Zhu si Yeming na hawak ang scepter. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang pangalan mo ay Ji Wagao. Tama ba? Yamang kinilala ka na ng scepter bilang amo nito. Sa iyo na ito mapupunta simula ngayon. Gamitin mo ito ng maayos. Prinsesa, ang pagkakaloob ninyo ng scepter, lubos na nagpapasalamat ang inyong hamak na lingkod. Kung gayon, hindi ko maaaring tanggapin ang gantimpala ng walang nagawa, hindi po ako nangangahas tumanggap. Ayos lang. Kung wala kang nagawa ngayon, maaari kang gumawa ng kabutihan sa hinaharap. Ji Wagao, sa tingin ng prinsesang ito ay hindi ka masama. Nais mo bang pumunta sa palasyo ng prinsesa at maging aking pinagkakatiwalaan? Diyos ko, tama ba ang narinig ko? Gusto siyang gawing pinagkakatiwalaan ni Princess Piaozu. Pumili ng isang lalaki bilang pinagkakatiwalaan. Hindi pa ito nangyari dati. Imposible. Hinding-hindi maaari. Kuya, hindi kaya, talagang nagustuhan siya ni Princess Piaozu. Gusto siyang gawing pinagkakatiwalaan muna. Pagkatapos ay magiging Fuma. Imposible. Gaano man kahusay ang kanyang talento. Hindi siya dapat mapansin ni Princess Piaozu. Siya, hindi lamang niya nabuhat ang Dragon Scepter. Pati ang prinsesa ay napansin siya. Kung gayon, hindi kaya, talagang nagkamali ako ng tingin sa kanya. Nagpapasalamat po sa pagmamahal ng prinsesa. Ngunit ang hamak na lingkod ay isang personal na bantay ng Crown Prince. Paano ako magpapalit ng amo? Naway patawarin ako ng prinsesa. Sa isip ni Yeming, maging pinagkakatiwalaan mo. Paano pa ako pupunta sa Zuantian Great World para hanapin si Sulan? Biglang napasigaw si Yeming. Nagpapanggap ka pa. Ikaw na walang hiyang Yehudi. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng anyo ay hindi ka na makikilala ng prinsesang ito. Ano po ang ibig sabihin ng prinsesa? Hindi po maintindihan ng inyong lingkod. Ang buong puso ng inyong lingkod ay para sa Crown Prince. Tapat na tapat. Patawad po, hindi ko masusunod. Sa isip ni Yeming, hindi kaya, nagkamali talaga siya ng pagkakakilala. Ano ba talaga ang binabalak ng babaeng ito? Binitiwan ni Jiang Zhu si Yeming, HMPH. Ituring na lang nating nagkamali ng pagkakilala ang prinsesang ito. Yamang ikaw ay tauhan ng palasyo ng Crown Prince. Tiyak na susunod ka rin kay Kuya Crown Prince papunta sa Zuantian Great World. Ano po ang ipag-uutos ng prinsesa? Gusto kong tulungan mo akong hanapin ang tatlong bagay doon, Ice Mussel Grass, Jade Bone Flower, at Fountain of Youth. Kung gagamitin ng isang babae ang tatlong ito, mapapanatili niya ang kanyang kabataan at kagandahan. Hindi tatanda, basta't magawa mo ito. Ang Dragon Scepter ay ganap ng mapapasa iyo. Makakaasa po ang prinsesa. Gagawin ng inyong lingkod ang lahat ng makakaya. Kung hindi ko mahanap ang tatlong sangkap na iyon, babalik ako para isauli ang Dragon Scepter. Hindi na kailangang isauli pa. Pagdating ng panahon, bilhin mo na lang ito sa halagang 1,000,000,000 martial god coins. Sa isip ni Yeming, 1,000,000,000. Ganoon pa rin kadilim ang puso ng batang ito. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Kung narito na ang prinsesa, hindi na tayo maaaring magpatayan pa. Ang labanang ito, kanselado na. Bakit kailangang kanselahin? Gustong manood ng laban ng prinsesang ito. Sakto, hayaan mong subukan mo ang lakas ng Dragon Scepter. Nagulat si Yeming. Namutla. Ito. Haha. Sige. Kung gayon, susubukan ko ang Dragon Scepter na ito para sa prinsesa. Huwag. Huwag kang lalapit dito. Isang hampas lang ni Yeming. Tumilapon na ang kalaban palabas ng Loiday. Bumaon sa sahig. Magandang scepter. Tunay ngang isang magandang scepter. Malapit nang magsimula ang piging. Inaanyayahan ang lahat na umalis sa martial arts field at magtungo sa pangunahing bulwagan. Kuya G, napakalakas mo talaga. Hindi lamang nakuha mo ang Dragon Scepter. Pati ang prinsesa ay pinahahalagahan ka. Hindi naman, aksidente lang iyon. Kuya G, bakit ang galing mo? Ang kalaban ay isang Grand Martial Master. Isang hampas mo lang ng scepter. Tumilapon na siya. Hindi ako ang magaling. Siya ang masyadong mahina. Ang tinatawag na realm ay isa lamang paraan ng pagtawag sa mga malalakas. Basta't hindi sapat ang lakas. Ang pagtalo sa kalaban na mas mataas ang realm ay hindi na bago. Kuya G, kanina, si Xiao Xian ay naging padalos-dalos, hindi ka naman siguro nagalit. Hindi naman. Isang munting dalaga na medyo makulit. Normal lang iyon. Hindi ko pinapansin. Hihi. Kuya G, si Xiao Xian ay interesado sa iyo. Sa isip ni Yeming, napakaganda. Likas na sacred body. Hindi kaya, may iba kang motibo. Lintik. Kuya huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagtawa si Duan Qing, haha. Ngayon ko lang nakitang nahiya si Xiao Xian ng ganito.
Dahil sa sobrang hiya, tumakbo siya palayo. Kuya G, mukhang basta't magsalita ka lang. Maaari na akong maging tiyuhin mo sa kasal. Imposible, mayroon na akong kapareha. Wagaw, dapat tayong mag-ingat ng kaunti. Bilisan nating bumalik sa piging. Commander, sa tingin mo ba ay may magtatangkang gumawa ng masama sa akin? Ang pagiging malapit mo kay Xiao Xian, talagang magdudulot ng gulo sa iyo. Ngunit ito ay maliit na bagay lamang. Ang pinakamalaking problema ay nasa balita tungkol sa Dragon Scepter na kumalat na. Ang tungkol sa Dragon Scepter ay maliit na bagay lamang. Ngunit ang pagkalooban ka ng gantimpala ni Princess Piaozu ay isang malaking bagay. Dapat mong malaman, hindi lamang mga anak ng mga marangal na pamilya. Kahit mga anak pa ng mga prinsipe at marquis ay gustong mapalapit sa prinsesa. Ngunit ang prinsesa ay hindi kailanman nagbigay pansin sa kanila. Ngayon, ikaw lamang ang pinuri ng prinsesa. Dahil sa inggit, tiyak naguguluhin ka nila. Ako, bilang tao, ang hindi ko pinakakinatatakutan ay gulo. Hayagan man o patago, lahat ay tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, may lumapit na tao. Bata, ipagbili mo sa akin ang Dragon Scepter na iyan. Huli na ang paalala. Maaari, ngunit kailangan mong hanapin si Jiangsu. Sa kasalukuyan, hiniram ko lang ito sa kanya. Tigilan mo na ang paggamit sa prinsesa bilang dahilan. Tinatanong kita, ibebenta mo ba o hindi? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang tagapagmana ng Golden Aristocratic Family. Ang Zhu Family. Huwag mo akong piliting kumilos. Binalewala siya ni Yeming, bahala ka. Kinuyam niya ang kamao sa galit. Napakagaling. Bata, ikaw ang naghanap nito. Commander, kung papatay ako ng tao, kakayanin ba itong panag-utan ng Crown Prince? Ano ba ang katayuan ng Crown Prince? Basta't may kakayahan ka, maliban kay Princess Piaozu, kahit patayin mo pa lahat ng tao sa piging. Kayang panag-utan lahat iyan ng Crown Prince. Kung gayon, ayos. Agad kumilos si Yeming para ayusin ang sitwasyon. Kuya G, hindi kaya, talagang papatay siya ng tao. Basta't may kakayahan siyang patayin ang kalaban. Ano naman, tayo ay mga malalapit na bantay ng Crown Prince. Samantala, si Yeming ay gumagalaw sa paligid. Hinahanap ang mga nagbabalak na saktan siya. Sa isang sulok, may ilang taong nag-uusap. Sino ba talaga ang batang iyon? Nang ahas na galitin ang ating Zhu family. Sinong nakakaalam? Pero ayos lang. Pagkatapos ng piging, kikilos tayo. Gagawin natin siyang bangkay. Pagkatapos makuha ang Dragon Scepter, iaalay ito ni Young Master Zhu sa prinsesa. Sasabihing nabili niya ito mula sa batang iyon. Pagdating ng panahon, tiyak na may inis ang prinsesa sa batang iyon. Hindi na iimbestigahan ang dahilan ng kanyang pagkamatay. At sa pagiging mapagbigay ng prinsesa, hindi niya papansinin ang isang divine artifact. Tiyak na gagantimpalaan niya si Young Master Zhu at pahahalagahan siya. Sa ganoong paraan, hindi lamang nakuha ni Young Master Zhu ang divine artifact, nakuha pa niya ang pabor ng prinsesa. Hindi ba't isang bato, dalawang ibon? Kung naiisip ito ni Young Master Zhu, naiisip din ito ng ibang mga Young Masters at Sons of Nobles. Kailangan nating patayin ang batang iyon bago pa kumilos ang ibang mga assassin. Hindi maaaring magpabeya. Haha, gaya ng inaasahan, may masamang balak nga sa akin. Gamit ang mataas na antas na invisibility talisman. Kasama pa ang stealth technique na natutunan ko mula kay Master. Kahit isang martial monarch ay hindi ako mararamdaman. Napansin ni Yeming, may isang martial monarch sa kanila. Sabi ni Beiming, Master, ayaw mong gumawa ng ingay. Gusto mong patayin sila ng patago. Hindi iyon madali, bagamat sa aking assassination at poisoning techniques. Sapat na para harapin sila, ngunit para masigurong lihim ito, kailangan ng mas malaking pagsisikap. Merit Steel, gumastos ng 1,000,000 martial god coins. Ipalit sa Darkian Curse Killing Talisman. Ang talisman na ito ay kayang pumatay ng martial monarch, makasugat ng martial ancestor, kasama ng aking poison techniques. Sapat na para harapin sila. Inihagis ni Yeming ang talisman na may lason papunta sa 4 na tao. Hoy, Kuya bakit ang putla mo? Mas mapatla ka pa sa dahon ng puno bakit? Bakit ganito? Bigla akong hindi makagalaw. Ang balat at litid ko, nahuhulog mula sa aking mga buto. Ang braso ko. Pati rin. Diyos ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya, nalasan tayo. Ngunit ang antidote pill, malinaw na walang epekto. Huwag. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Sabi ng leader sa natitirang kasama, Kuya. Mukhang may namatay malapit dito. Anong kinalaman niyan sa atin? Ituon mo ang iyong isipan. Basta't lumabas ang batang iyon sa piging. Papatayin natin siya agad. Kukunin natin ang Dragon Scepter at ibibigay sa Young Master.
Kasasabi pa lang niya noon. Isang espada na ang tumusok sa kanyang dibdib. Ang mga bangkay ng grupo ay nakahandusay sa daan. Nang makita ito ng mga tao, nagsigawan sila, may namatay, bilisan nyo, iulat sa mga opisyal. Ilang tao lang naman ang namatay. Hindi dapat pagtuunan ng pansin. Kung ang batang ito ay kayang gamitin ang Dragon Scepter, tiyak na may kakayahan siya. Kailangan nating siguraduhing isang tama lang. Patay agad. Iwasan ng anumang hindi inaasahang mangyari. HMPH. Isang martial master lang naman. Anong hindi inaasahang mangyayari? Pagkainom pa lang niya ng alak, agad siyang napasukan ng dugo. Ang alak, bakit may lason? Imposible. Ilang kopata na ang nainom natin. Wala namang nangyari. Bakit biglang nagkalason? Sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang naramdaman niya. Tinamaan siya ng isang saksak mula sa likuran ni Yeming. Ikaw, susunod. Pagkatapos, nang maayos na ni Yeming ang lahat, bumalik siya sa piging. Kuya G, bakit ang tagal mong bumalik? Malapit nang matapos ang piging. Wala naman. Inayos ko lang ang ilang maliliit na bagay. Wala ka namang ginawang gulo. Hindi ba? Commander, huwag kang mag-alala. Walang naiwang anumang bakas. Mag-ingat ka lang. Sa makalawa, susunod ka na sa Crown Prince papunta sa Zuantian Great World. Hinding-hindi ka dapat gumawa ng malaking gulo. Kunin mo itong invitation card. Siguro naiintindihan mo na. Ang pagpili ng sundalo sa makalawa ay formalidad lamang. Ang partikular na unit ng hukbo ay naitakda na. Naimbestigahan ko na. Ikaw ay tina-target ng mga tauhan ni Great General Fan Jiguang. Bukas, tandaan mong bumati kay Elder Wang. Maraming salamat, Commander. Lumipas ang oras. Hating gabi na. Bumalik si Yeming sa kanyang silid. Ngayon, bagamat ako ay isang commander, ang aking kapangyarihan ay katumbas lamang ng isang munting general. Pinamamahalaan pa rin ng isang great general. Sa pagkakataong ito, ang pagsalakay sa Zuantian Great World ay mas malaki ang saklaw kaysa sa labanan sa Snow Region. Ang kabuoang bilang ng mga sundalo ay lumampas na sa 10-10 milyon. Ang mga tauhan ng bawat great general ay may malaking bilang ng mga munting general na tulad ko. Bukas, ang mga pupunta para bumisita kay General Fan Jiguang ay tiyak na napakarami. Kailangan kong maunang makipag-ugnayan para maiwasan ang pang-aapi sa larangan ng digmaan. Biglang nagulat si Yeming, hihi. Munting G, narito ako para makipaglaro sa iyo. Hating gabi na, hindi ka natutulog. Pumupunta ka sa kama ng lalaki. Sinasabi mo pang hindi ka babaeng bayaran. Ikaw na pumupunta sa brothel. Hindi kita sinasabihan. Tapos nangangahas ka pang sabihin ako ng ganyan. Hinawakan ni Shui Huanga ang baywang ni Yeming at itinumba siya. Natakot si Yeming. Hindi nakakilos. Anong ginagawa mo? Array, hindi ba't sinabi mong ako'y babaeng bayaran? Sabihin ko sa iyo, ang mga babaeng bayaran, ganito maglaro. Ngayong gabi, bubuksan ng matandang inang ito ang iyong isipan. Para malaman mo, ikaw na parokyana, kung ano ang isang babaeng bayaran. Parokyana, sumigaw si Yeming. Bumangon, at itinumba siya. Sige, kung gayon, ipapakita ko rin sa iyo kung paano maglaro ang isang parokyana. Sa iyo lang, ngumisi rin si Yeming. Hoy, huwag mong hawakan yan sa akin. Nagkamali ka ng hawak, malinaw na ikaw ang unang humawak sa matandang ina. Hindi kaya't kakainin mo lang ako ng libre. Ako, hindi ko sinasadya. Pagkatapos ng ilang sandali, ikaw na ito. Bakit biglang lumakas ang puwersa mo? Ang lakas mo rin ay hindi maliit. Ngayon, ang lakas ko ay lumampas na sa 100 milyong jin. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin kita mapigilan. Pero sa totoo lang, ang sarap makipaglaban. Matagal na akong hindi nakikipaglaban sa iba gamit ang pisikal na lakas ng ganito. Munting G, hindi ka rin pala masama. Ano? Hindi ko rin inaasahan na mayroong taong hindi matalo-talo sa akin pagdating sa lakas. At babae pa. Hindi. Ang sabihing tao ka, parang hindi rin tama. Hoy, gusto mo pa bang makipag-away ulit? Wala na akong magagawa. Sino ba kasing nagsabing maging misteryoso ka? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tunay mong pagkatao. Kahit ano pa ang pagkatao ko. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Lumayo ka sa Vermilion Bird Empire. Bakit ayaw mo pa ring umalis? Array. Sa totoo lang, malapit na akong umalis. Kailangan kong sumama sa Crown Prince papunta sa Zuantian Great World. Zuantian Great World. Hanggal. Dahil lang sa posisyon mong giant spirit soldier na iyan. Akala mo na general ka na. Kung pupunta ka, magiging katulad ka lang din ng iba. Magiging pananggalang ng bala ka lang. Syempre alam ko ang bagay na ito. Kailangan mo pa bang sabihin? Ngunit may dahilan akong kailangang pumunta.
At saka, kahit napakadelikado, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Sige na nga, mukhang hindi kita mapipigilan. Shui Huanga, sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang halaga ng Zhu Antian Great World para sa Vermilion Bird Empire hanggang sa puntong ito? Ang bagay na ito, kailangang magsimula sa Vermilion Bird Emperor. Siguro hindi mo pa naririnig, sa kamay ng Vermilion Bird Emperor. May isang bagay na tinatawag na Heaven Peaking Instrument. Maaari nitong hulaan ng bahagya ang ilang malalaking pangyayari. Sa pamamagitan nito, nalaman ng Vermilion Bird Emperor na sa loob ng Zhu Antian Great World, may isang mahalagang bagay na lalabas sa mundo. Kaya gusto niyang magpadala ng mga sundalo doon. Ngunit ang kanyang flow ng teknik sa ngayon ay hindi sapat. At saka, ang pangunahing puwersa ng Vermilion Bird Empire ay kasalukuyang sumasalakay sa Tai A Great World. Dahil sa kawalan ng magawa, kaya niya pinakilos si Jiang Taishan. At hindi pa nag-atubiling gamitin ang bagong Bao Bingji. Alam mo rin ito, ano ba talaga ang iyong pagkatao? Ang pagkatao ko, hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Kung hindi, papatahimikin kita. Kanina, habang naglalaban tayo, siguro nakita mo na rin. Kung totohanan akong kumilos, tiyak na hindi mo ako matatalo. HMPH, hindi pa ako totohanang kumilos noon. Pinitik ni Shui Huanga ang noo ni Yeming, anong ginagawa mo? Ang pinakakinaiinisan ng matandang ina ay ang mga taong mahilig bamulong. Kunin mo ito. Ano ito? Bakit ang dami mong tanong? Basta kunin mo na lang. Pagdating mo sa Zhu Antian Great World, magkakaroon ito ng silbi sa iyo. Sa huli, hindi naman ako pupunta doon. Sayang lang kung itatago ko. Mag-ingat ka ha, huwag kang mamamatay. Sabi ni Beiming, Master. Ito ay isang piraso ng treasure token. Sa pagkakaroon nito, magkakaroon ka ng isang pagkakataong makapasok sa Treasure Realm. Napakahalaga nito. Ha, Treasure Realm. Ang Treasure Realm ay lumitaw mula pa noong panahon ng Martial God. Ito ay isang piraso na nahulog sa Tianyuan Continent. Ang mga kayamanan sa loob ay napakarami. Ang Five Elements sect noon ay naitatag dahil sa Treasure Realm. Isang kamay lamang ang nagtayo ng Five Elements Divine Dynasty. Ang mga kayamanan sa loob ng Treasure Realm, kaya palang suportahan ng isang buong Divine Dynasty. Ang Five Elements Divine Dynasty noon ay isang matatag na pag-iral. Kayang suportahan ng isang buong Tianyuan Continent. Kahit ang Five Elements Empire ay hindi may kukumpara. Ngunit sa pagkakatatag ng Five Elements Divine Dynasty, ang pasukan sa Treasure Realm ay hindi na muling lumitaw. May mga naghula na ang pasukan ay lumipat na sa Zhu Antian Great World. Ito rin ang dahilan kung bakit sinalakay ng Vermilion Bird Emperor ang Zhu Antian Great World. Dahil lang sa isang pasukan na posibleng lumitaw. Hindi siguro. Ang Vermilion Bird Emperor, natatakot akong may iba siyang motibo. Ang pasukan sa Treasure Realm ay convenient lang. Beiming, kilala mo ba ito? Medyo pamilyar, pero hindi ko maalala sa ngayon. Hay, bukas. Kailangan ko pang manuyo. Matulog na tayo ng maaga. Maaga kinaumagahan. Sa labas ng tirahan ni Fan Jiguang, napakaraming tao ang nakapila sa labas ng tarangkahan. Ang aga ko nang gumising. Pero kailangan ko pa ring pumila. Nakatayo ako rito. Hindi ko man lang makita ang tarangkahan ng tirahan. Sa ganito, baka bukas pa ako makakarating. At saka, tingnan mo ang sitwasyong ito. Natatakot akong lahat ng munting general ay darating. Lahat sila ay darating para magbigay ng regalo. Ano pa ang pagkakaiba noon? Sabi ni Beiming, Master. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay pabago-bago. Kung makakaligtas ka o hindi sa huli ay nakadepende pa rin sa iyong sariling lakas. Ayon sa sinabi ni Huanga, sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ng Vermilion Bird Emperor ay mag-explore. Ang mga commander ay magiging panangga. Ang buhay kong ito, nag-ensayo ng martial arts, tumaas ang cultivation, ay para sa pagiging malaya at walang alalahanin. Ngayon, ayoko nang maging payapa, gusto ko pang makipagkumpetensya. Hindi ba't salungat ito sa aking orihinal na pangako? Pinunit ni Yeming ang hawak na sulat ng rekomendasyon. Mas mabuti pang bumalik na lang ako. Kinabukasan, tinipon ni Jiang Taishan ang lahat ng mga general at sundalo. Nagsimula ang pagtawag sa mga pangalan. Sa ekspedisyong ito, ang Vermilion Bird Empire ay nagpadala ng 3 malalaking hukbo, ang Vermilion Bird Army, ang Jingtao Army, at ang Golden Army. Pinamumunuan ni Kunpang, Yang Lin, at Tang Shen. 3 marshals. Bawat marshal ay mamumuno sa 8 great generals sa ilalim niya. Sa ilalim ng bawat great general ay may hindi mabilang na mga commanders at generals. Sa pagkakataong ito, sa pagsalakay sa Zhu Antian Great World, may kabuuang 900 na mga opisyal, 53 milyong sundalo, Ji Wagao,
Pamunuan mo ang 3,000 giant spirit soldiers. Sumailalim ka sa pamumuno ni Great General Fan Jiguang. Sa isip ni Yeming, tulad ng inaasahan. Sa ilalim nga ni Fan Jiguang. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kampo ni Fan Jiguang, ang inyong lingkod na si Jiwagaw ay nagbibigay pugay kay Great General. Ikaw si Jiwagaw. Opo, haha, si Jiwagaw, siya pala iyon. Narinig kong siya lang ang hindi nagpunta para magbigay ng regalo kay Great General. Ngayon, lagot siya. Sinabi sa akin ng tagapaglingkod kahapon, nakapulot daw siya ng isang punit-punit na invitation card sa labas ng tarangkahan. Ang tagapaglingkod na iyon, talagang walang magawa, pinulot pa ang mga piraso ng papel na iyon at pinagdikit-dikit. Natuklasan niyang nakasulat doon ang pangalan mong Jiwagaw. Gaano ka ba kawalang magawa para gawin ang ganoong bagay? Sa isip ni Yeming, hanggang dito na lang. Ano pa ang katatakutan ko? Mas mabuting sabihin na lang ang totoo. Nag-uulat po kay Great General. Ang inyong lingkod, noong araw na iyon, ay naghanda na ng regalo. Nagsulat na ng invitation card. Nais sanang bumisita. Subalit, habang nakapila ang inyong lingkod sa napakahabang pila, bigla kong napagtanto na ang aking ginagawa ay masyadong nakakabagot. Ano? Ang pagbisita sa Great General ay nakakabagot. Naisip po ng inyong lingkod, lahat naman ay pumupunta para magbigay ng regalo. Ano pa ang pagkakaiba noon? Baka sakaling, kung hindi ako magbibigay ng regalo, mas makukuha ko pa ang atensyon ni Great General. Interesante. Ikaw ang unang taong nang ahas na magsabi sa akin ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na pahirapan kita? Ang tinatawag na pagpapahirap ay ang paglaban lamang ng ilang dagdag na laban. Pagpatay ng ilang dagdag na kaaway. Ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ng inyong lingkod ay napakatapang at magagaling lumaban. Napakagaling. Ang mga sundalo sa ilalim mo, nangangahas ba silang pumunta sa Coliseum? Naroon na po sila, naghihintay sa labas. Maupo ka muna. Pagkalipas ng isang oras, magsisimula na. Tatawagin ka. Sa isip ni Yeming, itong si Fan Jiguang, mukhang hindi maganda ang impresyon sa akin. Susunod, kailangan kong mag-ingat. Pagkalipas ng isang oras, may kumilos na mahusay sa array formation. Ang buong Coliseum na ito ay magiging isang higanteng transmission array. Tiyak na nangangailangan ito ng napakaraming yaman. Hindi nga may kakaila ang Vermilion Bird Empire. Napakagastos. Nagsimulang magbago ang anyo ng Coliseum. Inilipat ang lahat ng mga sundalo. Pagkatapos ng ilang sandali, sa isang ilang na lugar, sa kalangitan, lumitaw ang isang bitak. Inilaglag ang lahat ng mga sundalo sa ibaba. Nailipat na rin si Yeming, mga general. Makinig. Ang Vermilion Bird Army ay nakarating na sa Zuantian Great World. Agad na ayusin ang mga tauhan at kabayo. Buong lakas na maging alerto. Sumigaw ang lahat sa ibaba, opo. Sumigaw ang mga giant spirit race, pagbati kay General Yeming. Mga kapatid, nakatapak na tayo sa Zuantian Great World. Ang lugar na ito ay ibang-iba sa ating training ground sa Tianyuan Continent. Ito ay ibang mundo, sa labas ng Tianyuan Continent. Ibang lupain. Susunod, mararanasan natin ang maraming panganib at alalahanin. Ano ang nasa isip ninyo? Sumigaw silang lahat, patayin. 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 Menghi, pumili ka ng ilang kapatid na mabilis ang kamay at paa. I-scout ninyo ang sitwasyon sa paligid. Ang mga natitirang kapatid, magtayo muna kayo ng kampo rito. Teka, may utos ang Great General. Jiwagaw, makinig sa utos. Ano po ang utos? May utos si Great General Fan Jiguang. Utos na ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Jiwagaw ay suriin ang 800 milya sa silangan. Kung may anumang mangyari, magbigay ng babala anumang oras. Kung walang mangyari, magtayo ng kampo 800 milya ang layo doon. Para masiguro ang kaligtasan ng pangunahing hukbo. Ano, kara-rating lang natin sa isang kakaibang mundo. Pinapapunta na agad tayo sa ganoon kalayong lugar para magkampo. Kapag nakaharap tayo ng kaaway, malaki ang posibilidad na bago pa dumating ang tulong, mapupuksa na tayo. Ayos lang. 800 milya kung 800 milya. Ito ba ang unang pagsubok? Sa sandaling ito, si Yeming at ang kanyang mga sundalo ay nagsimula ng kumilos. Ang tanawin dito ay ibang-iba sa Tianyuan Continent. Sa hangin, may bahagyang amoy ng asupri. Kapag nalalanghap sa baga, may kaunting pakiramdam ng pagsikip sa dibdib. Sa buong paglalakbay namin dito, kakaunti ang mga puno, mayroon lamang maliliit na damuhan at maliliit na kagubatan. Karamihan sa lupa at bato dito ay napakabako. Ang kapaligirang tulad nito ay mas mahirap kaysa sa Tianyuan Continent. Hindi ko alam kung nasaan na silan. May nangyari kaya sa kanya? Biglang may napansin si Yeming. Isang buhawi ang papalapit sa kanila.
Patay na. General. Isang buhawi. Papalapit sa atin. Ang kapaligiran sa Zuantian Great World ay napakahirap. Ang masamang panahon ay inaasahan na. Huwag kayong mataranta. Lahat. Bumuo ng depensibong porma sayon. Agad sumunod ang lahat at bumuo ng porma sayon. 87th Military Formation. Earth Vein Condensing Formation. Sa sandaling iyon, dumating na ang buhawi. Ang mga bato at lupa sa loob ng buhawi ay walang tigil na bumabangga sa kanilang porma sayon. Nakatatakot ang buhawing ito. Kung walang pormasyong militar. Kung ako lang mag-isa, tiyak na mapipiraso ako. Ang inyong pormasyong militar, espesyal ko itong inayos ng kaunti. Ang ganitong sitwasyon, wala lang ito. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipas na rin ang buhawi. Nakapaglakad pa lang tayo ng 300 milya, malayo pa tayo sa pupuntahan. Ipagpatuloy ang pagmarcha. Nagpatuloy sa pagmarcha ang hukbo. Biglang itinaas ni Yeming ang kanyang kamay para huminto. Sa unahan, ay isang kagubatan. Sa katawan ng mga puno, may mga gumagapang na baging. General, bakit hindi na tayo nagpapatuloy? Minsan na akong napunta sa loob ng isang maliit na mundo sa loob ng isang array talisman. Nakakita na ako ng kagubatang nilikha mula sa array formation. Ang kagubatang nilikha ng array formation, buhay na buhay. Parang totoo. Ang lugar na ito, kamukang kamukha ng nandoon. Ang sigla ng buhay, mas matindi pa. Inihagis ni Yeming ang isang piraso ng hita ng karne papasok sa kagubatan. Agad na sumugod ang mga baging. Tinusok ang karne. Sa isang iglap, hinigop nito ang lahat ng sustansya. Natakot si Menghi, ito. Sabi ni Beiming, Master. Dito, may isang tree demon. Ang kanyang realm ay katumbas ng isang martial saint ng mga tao. Hindi madaling kalabanin. Ang mga puno ay takot sa apoy. Tingnan mo ang kilos niya, hindi siya nangangahas na lumabas ng kagubatan. Para sa ganitong uri ng buhay na panangga, gamit ang ating kasalukuyang array formation structure, basta't may sapat na oras para mag-set up ng array, kahit isang martial saint pa. Tiwala akong matatalo ko siya. Gamitin ang Lee Fire Array Flag bilang pundasyon. Gamitin ang 1,000,000 Martial God Coins bilang materyales. 7 Wonder Spirit Stones. Fire Attribute Support. Set up the array. Sky Supporting Blazing Flame Array. Ang Fire Array ay dahan-daang papalapit sa kagubatan ng ilusyon. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Master, iyan ang sigaw ng tree demon na iyon. Tiyak na naramdaman niya ang banta ng array formation. Gusto niyang kusang umatake para pigilan si Master sa pag-set up ng array. Ayos lang. Ang pag-set up ng isang malaking array para patayin ang isang martial saint ay talagang nangangailangan ng maraming oras. Lahat ay nasa loob na ng aking inaasahan. Tree demon dito. Kung naiintindihan mo ang wika ng tao, bilisan mong buksan ang daan. Kung hindi, susunugin ka ng general na ito gamit ang isang mitsa lamang. Pagkasabi pa lang ni Yeming noon, sumugod na ang mga baging. Nangangahas ka pang lumaban. Lahat ng sundalo, makinig sa utos. Bumuo ng 87th Military Formation. Protektahan ninyo ako sa loob ng isang oras. Earth Vein Condensing Formation. Ang mga hampas ng baging ay napigilan ng array formation. Sa sandaling ito, sumigaw si Yeming. Condense the array. Ang fire array ay dahan-daang bumababa. Sky Supporting Blazing Flame Array. Sunugin para sa akin. Ang mga bolang apoy mula sa loob ng array formation ay nagsimulang bumagsak sa kagubatan sa ibaba. Sa sandaling ito, muling umalingaw-ngaw ang sigaw ng tree demon. Nagulat si Yeming nang makitang hindi pa rin ito sumusuko. Patuloy pa rin itong sumisigaw. Lumipas ang oras. Isang kamay ng tree demon ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa at bato. Ganap na itong nagpakita. HMPH. Sa wakas, lumabas ka na rin. Sumigaw ang tree demon. Itinaas ang kamao. Tina-target ang malaking array. Agad kumilos si Yeming. Array transformation. Fire flames. Gather. Ang fire array ay naging isang kamao ng apoy. Direktang tumama sa likuran ng tree demon. Ginamit nito ang dalawang kamay para subukang salagin. Hayop. Nangangahas ka pang lumaban. Dinagdagan ni Yeming ang lakas ng atake. Napaluhod ang tree demon sa lupa. Unti-unting lumulubog. Ang fire array ay nagsimula ng kumalat sa katawan nito. Hindi maganda. Patawad. Patawad. HMPH. Hindi ka paaalis ng anyo. Ang katawan ng tree demon ay dahan-daang lumiliit. Lumuhad sa harap ni Yeming. Patawad. Patawad. Naglabas si Yeming ng isang talisman. Pinatay ang apoy na nasusunog sa likod nito. Maraming salamat. Maraming salamat sa hindi pagpatay. Papatayin kita. Dapat kitang puksain. Ngunit ang langit ay may kabutihang loob na nagbigay buhay sa iyo. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Bagamat buhay, mahirap mapatawad ang kasalanan. Simula ngayon,
Hanggat narito pa ako sa Zuantian Great World, kailangan mong manatili sa aking tabi at maging alipin ko. Pumapayag ka ba? Ito, sagot ng Tree Demon, Master. Ang katawan ng munting demonyo ay kailangang manatili rito ng matagal. Kung aalis ako, baka sa panahong iyon, sirain ng iba ang kagubatan. Mawawalan ng tahanan ang munting demonyo. Iyan ay simple lang. Magsaset up ako ng isang illusion array malapit sa kagubatang ito. Hindi makakapasok ang ibang mga nilalang. Ilabas mo ang iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang soul seal na ito. Kung sa hinaharap ay magtatangka kang lumaban, mawawasak ang iyong kaluluwa. Opo. Pagkatapos, nakarating na ang hukbo ni Yeming sa Locus Yong ayon sa utos militar. Nag-organisa sila ng kampo sa paligid nito. Ang Tree Demon ay nakaluhod sa harap ni Yeming, Master. Itong handle na ito, ano ba talagang uri ng halimaw? Bakit ang pangit? Ang mga halimaw sa gubat, hindi naman ganyan kapangit. Ang paborito kong kainin ay karne ng ahas. Karne ng ahas. Mas gusto ko pang ngumuya ng balat ng puno. Ngayon din, ngunguyain ko na. Huwag kang magulo. Ikaw ang nangaasar sa akin kanina. Sa sandaling ito, si Xiao Bao ay umaamoy patungo sa isang direksyon. Xiao Bao, may natuklasan ka ba? Ang treasure-seeking mouse ay magaling sa paghahanap ng mga kayamanan. Hindi kaya, sa direksyong iyon. Mayroong bagay na mahalaga. Tree Demon, anong lugar ang nasa unahan? Iyon, ang Divine Lake. Sabihin mo ng mas detalyado. Ang Divine Lake, matagal nang naririto. Ang tubig sa Divine Lake ay matamis. May banal na epekto. Nagawa kong mag-transform sa isang spirit demon dahil sa tubig mula sa Divine Lake. Dahil sa isang buhawi, natalsikan ako sa katawan ng puno. Kaya nagsimula akong magkaroon ng kamalayan. Kung gayon, bakit hindi ka lumipat sa tabi ng pampang ng Divine Lake at doon manirahan? Ang Divine Lake ay solo na inaangkin ng Divine Lake Palace. Huwag mo nang sabihing pumasok. Kahit lumapit lang, malaki ang posibilidad na mapatay ka ng mga malalakas na taong iyon. Divine Lake Palace. Mukhang isang malakas na puwersa ito. Kailangan pa ng mas maraming impormasyon. Ang mga tao ng Divine Lake Palace ay nagsasanay ng Shinto. Sa kanila, mayroong 4 na divine beings. Maituturing silang isang medyo malakas na puwersa sa Zuantian Great World. Ang dulo ng Shinto cultivation ay ang divine being. Binubuo ito ng 3 realms, lower realm, middle realm, upper realm. Bawat realm ay may 9 na antas. Malamang katumbas ito ng maraming martial disciples sa 9 na antas ng martial god hierarchy. Ang lakas ng isang divine being marahil ay hindi gaanong nalalayo sa isang martial god. Sa sandaling ito, biglang tumalon si Xiao Bao mula sa balikat ni Yeming. Ngunit nahawakan siya ni Yeming. Huwag kang tumakbo kung saan-saan. Hindi tayo pamilyar sa lugar na ito. Saan kita hahanapin? Kapag nagnakaw ka ng gamit at nahuli ka, hindi kita kayang protektahan. Manatili ka lang dito. Marami ka bang alam tungkol sa Zuantian Great World? Sa kontinente, mga ilang puwersa ang mayroon. Pang-ilan ang Divine Lake Palace. Napatay ko na ang maraming tao. Marami akong nalaman mula sa kanilang mga bibig. Sa Zuantian Great World, may kabuoang 9 na malalaking puwersa. Maliban sa Divine Lake Palace, nariyan din ang Star Constellation Sea, Evil Sword Manor, at iba pa. Sa ilalim ng bawat puwersa, maraming maliliit na mundo ang kanilang hawak. Sa katunayan, matagal na panahon na ang nakalipas. Napakarami ang mga puwersa sa Zuantian Great World. Hindi naman ganito kailang tulad ngayon. Bigla na lang, isang araw, gumuho ang langit at lupa. Ang buong mundo ay naging ganito. Karamihan sa mga nilalang ay namatay. Unti-unting nabuo ang ilang na anyo ngayon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang pagguho ng langit at lupa. Ang Heavenly Wheel, maaari palang magbago. Tama ka, narinig kong ang Heavenly Wheel sa Great World. Bawat isang epoch ay guguho ng isang beses. Pagkatapos, ito ay muling mabubuo, lilikha ng bagong Heavenly Wheel. Ang ibig mong sabihin, ang dating Heavenly Wheel ay gumuho na. Ang bagong Heavenly Wheel ay hindi pa nabubuo. Kaya ang Zuantian Great World ngayon ay nawalan ng pamamahala ng Heavenly Wheel. Kaya naging ganito. Malamang ganoon nga, sa madaling salita, ganyan ang sabi ng iba. Hindi kaya, ang pagkakataon na sinasabi ng Vermilion Bird Emperor ay tumutukoy sa pagguho ng Heavenly Wheel ng Zuantian Great World. Alam kaya ito ng aking guro at ng iba pa. Hay, huwag nang ang isipin ang mga ito. May mas mahalaga pa, itong Crimson Sun Token, nakuha ko sa Crimson Sun Heavenly Cave. Noon, may kabuo ang 2 piraso, ako at si Lan. Tig-isa kami. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi ko pa magamit ang reverse function ng Crimson Sun Heavenly Cave, ngunit maaari kong baguhin ng kaunti ang array formation sa loob. Magpapadala ako ng mensahe kay Lan.
Kung maririnig nila ang boses ko, tiyak na hahanap siya ng paraan para kontrolin ang Crimson Sun token. Sa panahong iyon, sa pamamagitan ng pag-activate niya ng array formation, gamit ang aking Crimson Sun token, matutukoy ko ang lokasyon ni Lan. Lan, nakatapak na ako sa Zuan-Tian Great World. Sa kasalukuyan, malapit ako sa Divine Lake Palace. Narinig mo ba? Lumipat ang eksena sa Hidden Sword Manor. Natanggap ng token ang mensahe ni Yeming, Lan. Nakatapak na ako sa Zuan-Tian Great World. Sa kasalukuyan, malapit ako sa Divine Lake Palace. Narinig mo ba? Sa isip ng Ninth Young Master, haha. Sulan, kaya pala ayaw mong sumama sa akin. Mayroon ka na palang ibang gusto. Kung mamamatay ang taong ito, tiyak na mawawalan ka na rin ng pag-asa. Hindi ba? Hidden Sword Manor. Sa loob ng isang lihim na silid, si Sulan na kamukha ni Yeming ay nakakulong. HMPH. Ang Hidden Sword Manor, napakaraming malalakas. Kahit ngayon ay narating ko na ang peak ng Martial Ancestor Realm. Nakakulong dito, mahirap pa ring makatakas. Mas mabuting magsikap na lang sa pag-cultivate. Mag-focus sa pag-breakthrough. Pagkatapos maging Martial Monarch, marahil ay magkakaroon ng isang sinag ng pag-asa. Bumalik sa lugar kung saan nagkakampo si Yeming. Si Yeming ay masigasig na nagsasanay ng espada. Tumutok si Yeming, humiwa ng isang beses pababa sa lupa. Pagkatapos ay lumapag para obserbahan ang sitwasyon. Sabi ni Beiming, ang espada sa kamay ni Master ay hindi maganda. Dahil ang puso ay hindi matatag. Ang isipan ay hindi mapakali. Ang pagsasanay ng espada ng ganito, napakababa ng epekto. 2 oras na ang lumipas. Ang Crimson Sun token ni Lan, bakit wala pa ring tugon? Paano ako mapapanatag nito? Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Yeming ng killing intent. Sa kalangitan, may kung anong lumitaw na papalapit. Isang berdeng espada ang bumubulusok. Nagmamadaling sumigaw si Yeming. Emperor Sword Talisman Armor. Activate. Ginamit ni Yeming ang Emperor Sword para ganap na harangin ito. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pinipiga siya nito pababa. Nagmamadaling ginamit ni Yeming ang Emperor Sword Yin Yang Slash. Ang Sword Chi ay nahiwa ni Yeming sa maraming piraso. Sa sandaling ito, sa kalangitan, isang anino ang bumulusok. Hidden Sword 9 Styles. Blade Attack. Nang makita ito ni Yeming, ginamit niya ang Emperor Sword Yin Yang Wave. Nagbanggaan ang dalawang sword techniques. Ang lupa sa ibaba ay ganap ng nagkabitak-bitak. Ang shockwave ay kumakalat sa paligid. Sabi ni Beiming, napakalakas. Master, ang realm ng taong ito ay Martial Monarch. Ayos lang. Sa tulong ng Armor Talisman, ako ang magkakaroon ng kalamangan. Sa sandaling ito, naghiwalay silang dalawa, gamit ang iyong lakas ng Lower 8 Realms. Kung magsisikap ka, marahil ay mas mataas ka sa akin ng isang antas. Ngunit umaasa ka lamang sa lakas ng iyong baluti. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako gustong patayin? Hindi mo na kailangang malaman. Bagamat gamit ang treasure artifact at secret techniques, maaari akong manalo, ngunit ang ganitong pagkapanalo ay hindi sapat para kumbinsihin ako. Kung iba pa, ayos lang. Ngunit ikaw lamang, kailangan kitang talunin ng harapan at marangal. Para makuha ko ang kanyang puso. Hintayin mo ako. Magseseklod ako ng 3 buwan. Pagkatapos kong mag-breakthrough, iyon na ang araw ng iyong kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Saan ako nagkasala sa kanya? Sino ka ba talaga? Sabi ni Beiming, Master. Ang sword technique ng taong iyon ay napakahusay. Ang mahalagang espada sa kanyang kamay ay hindi pangkaraniwan. Tiyak na siya ay taga Hidden Sword Manor. Sabi ng Tree Demon, Master. Ang matalo ang isang taong may ganoon kataas na realm, nabuksan po ang aking mga mata. Kung wala ang lakas ng baluti, hindi ko kayang harapin ang isang Martial Monarch. Ang taong ito, ang paghahanap niya sa akin, tiyak na may dahilan. Tree Demon, sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng Hidden Sword Manor. Ang Hidden Sword Manor ay isa sa pinakamalalakas na puwersa sa Zuan-Tian Great World. Pangunahin silang nagsasanay ng espada. Mula nang itatag ito ng Hidden Sword Ancestor 10,000 taon na ang nakalilipas hanggang ngayon. Hindi mabilang ang mga malalakas na tao. Ang mga divine beings pa lang ay may 5 na. At saka, sa loob ng manor, mayroon pang 4 na peerless divine swords. Peerless divine swords. Interesante. Ano ang pinagmulan ng mga divine swords na iyon? Gaano kalakas? Ang partikular na sitwasyon, hindi ko rin alam. Narinig ko lang na ang 4 na divine swords na iyon ay mga bagay mula pa noong sinaunang panahon. Matagal nang umiiral mula pa noong panahon ng Ancestral Yuan Continent. At saka, sa bawat espada, mayroong isang peerless sword technique. Ang taong ito, siya ang unang naghanap ng gulo.
Kung gayon, kung hahanap ako ng pagkakataon para nakawin ang mga Divine Swords, maituturing na itong pinakamagandang regalong pabalik para sa kanya. Hindi ba? Bakit? Hindi ka ba nasa loob ng Great Evolution Space? Bakit ka lumabas? May nangyari ba sa loob ng space? Tumango si Xiao Bao na parang manok na tumutuka. Bukas ang Great Evolution Space. Nagulat si Yeming nang makita ang nasa loob. Master, tulungan mo ako. May itim na usok na lumalabas sa katawan ni Xiao Qiang, haha. Mukhang medyo nakabawi na ang iyong lakas. At nagsisimula ka ng magbago. Mabuti, hayaan mong tulungan ka ng aking True Dragon Blood na mag-transform sa isang Flood Dragon. Pagkadikit pa lang ng patak ng True Dragon Blood ni Yeming kay Xiao Qiang. Ganap na itong nagbago. Tumubo na ang mga buto. Ang mga kaliskis ay dahan-daang nagbabago. HMPH. Ang kaliskis ng ahas ay naging kaliskis ng dragon. Sa ulo ay nagsimula na ring tumubo ang mga sungay. Ngunit mas maliit pa kaysa sa sungay ng dragon. At wala pang mga kuko. Ganyan pala ang itsura ng isang Flood Dragon. Pagkalipas ng 2 oras, lumitaw si Xiao Qiang sa kanyang bagong anyo. Tapos na ang pagbabago. Naguulat kay Master. Natapos na po ang 7 bahagi. Naibalik na po ang antas ng Demonic Beast sa 9th grade. Ngunit para ganap na makabawi, kailangan po ng malaking halaga ng blood food. Ang blood food mo, tiyak na kailangang mataas na antas na Demonic Beasts. Saan kita hahanapan yan? Sabi ni Tree Demon. Sa Divine Lake daw ay maraming Demonic Beasts. Pupuslit ako doon at kakain ng 1 beses. Sapat na. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka ng mga Divine Beings sa Divine Lake? Master, bigyan mo ako ng 1 escape talisman. Kung may Divine Being nahuhuli sa akin, tatakas lang ako. Talagang ang napakagaling mong tumulong sa akin na gumastos ng pera. Merit Steal. Gumastos ng 100.000 Martial God Coins. Ipalit sa 1 escape talisman. Maraming salamat, Master. Master, hintayin niyo po ang balita ng aking tagumpay. Xiao Bao, dapat na rin tayong maghanda ng kaunti. Pupunta tayo sa Hidden Sword Manor para mag-imbestiga. Nang gabing iyon, sa Hidden Sword Manor, ang paligid ng Hidden Sword Manor na ito ay napapalibutan ng makakapal na array formations. Bagamat kaya kung sirain lahat ito sa loob ng 1 araw, ngunit tiyak na makakaalarma ito sa mga puwersa sa loob. Kailangang mag-isip ng paraan para makapuslit papasok. Napansin ni Yeming ang isang batang lalaki na naglalakad malapit. Ang 10th Young Master talaga. Hating gabi na. Gusto pang kumain ng ligaw na prutas. At ako pa ang pinapakuha. Nakakainis. Habang nagrereklamo pa siya, binigyan na siya ni Yeming ng 1 suntok sa ulo. Bumagsak siya sa lupa. Itong talisman badge na ito, tiyak na ito ang kailangan para makapasok. Sakto. Hihiramin ko muna ang iyong pagkatao para makapasok. Disguise technique. Sa sandaling ito, si Yeming ay nasa anyo na ng batang iyon. Dahan-daang pumasok sa loob. Habang naglalakad, nagmamasid. Ito na ang array formation. Mukhang napakatiwala ng mga taga-Hidden Sword Manor sa kanilang array formation. Hindi man lang sila naglagay ng mga bantay na nagpapatrolya. Xiao Bao, mararamdaman mo ba ang lokasyon ng mga Divine Swords? Umiling ito ng sunod-sunod. Mukhang walang silbi ang pagpasok dito. Kung hindi mahanap ang mga Divine Swords, lalabas na lang tayo. Zhou Xiaoan, anong ginagawa mo sa teritoryo ng aking mistress? At may dala ka pang basket ng prutas. Hindi kaya, balak mong magnakaw ng prutas. Hindi po, ate, wala rin po akong magawa. Pinilit po ako ni 10th Young Master na lumabas. Ang boses mo, bakit parang kakaiba? Parang paos. Hindi kaya, pinarusahan ka na naman ni 10th Young Master na tumahol na parang aso. Sinong nagsabing hindi? Tumahol ako buong gabi. Muntik na akong maging pipi. Kawawa ka naman. Sakto, binigyan ako ni Young Miss ng ilang matatamis na prutas. Sabay na tayong kumain. Sige po, sa isip ni Yeming, nagawa ko pang makatanggap ng pagmamalasakit mula sa isang bata. Umupo si Yeming kasama ang batang babae sa ilalim ng isang puno. Hindi maaaring masayang ang pagpunta rito. Ang batang ito, mukhang maraming alam. Sakto, kukuha ako ng impormasyon mula sa kanya. Noong isang araw, narinig ko si 10th Young Master na nagsasabing ang 4 na Divine Swords ng ating manor ay wala na raw. Parang lihim na ibinenta ng manor. Binatukan ni Yeming ang sarili sa likod. Si 10th Young Master, kung ano-ano ang sinasabi. Ang mga Divine Swords ay ang mga kayamanan ng ating manor. Paanong maibibenta? Lahat sila ay nakalagay sa Soaring Heaven Pavilion na iyon. Hindi lamang may malaking array na nagpoprotekta. Mayroon pang 10 malalakas na tao doon. Sa isip ni Yeming, kaya pala hindi maramdaman ni Xiao Bao. May malaking array palang nagpoprotekta. Kung gayon, ayos, may Divine Swords doon. Ang ating manor,
maaga o huli, ay magiging pinakamalakas na puwersa sa Zuan-Tian. Hindi naman kailangan. Natatandaan mo ba yung babaeng galing sa ibang mundo? Itinuturing siya ni Ninth Young Master na parang kayamanan. Ngunit sinabi sa akin ni Young Miss, siya raw ay ugat ng sakuna. Babaeng galing sa ibang mundo. Hindi kaya, si Sulan. Bakit sinasabing siya ay ugat ng sakuna? Hindi mo alam. Sa katunayan, matagal na panahon na ang nakalilipas, ang ating Zuan-Tian continent ay kontrolado ng mundo ng babaeng iyon. Mukhang ang pangalan ay Zuan-Tian Holy Land o kung ano. Pagkatapos, kung hindi dahil sa mga malalakas na tao ng ating buong kontinente na nagtipon at lumaban ng patayan. Hanggang ngayon ay sakop pa rin tayo nila. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng babaeng iyon? Mukhang ang pangalan ay Sulan o kung ano. Nahuhumaling sa kanya si Ninth Young Master hanggang sa mawala sa sarili. Nagsumbong na si Young Miss ko sa Manor Lord. Kailangan siyang puksain agad. Hindi pwede. Kailangang hanapin agad si Lan. Nagpatuloy sa pagtatanong ng impormasyon. Ayon sa sinabi ng tagapaglingkod na babae, dito ang tirahan ni Ninth Young Master. Si Lan ay nakakulong sa kanyang lihim na silid. Mukhang, ang martial monarch na umatake sa akin ay si Ninth Young Master nga. Zhou Xiaoan, anong ginagawa mo sa teritoryo ng aking Young Master? Pinapanta po ako ni Young Master para magdala ng ilang true fruits bilang regalo kay Ninth Young Master. Pinapasabi rin niya ang ilang salita, ang spirit fruits ng Tianyuan continent. Hindi na kailangan. Si Ninth Young Master ay lumabas papunta sa likod ng bundok para magsaklod. Hindi kanya makikita. Kung gayon, anong gagawin ko? Pagbalik ko, mapapalo ako. O kaya, ganito na lang. Manatili ka rito ng ilang araw. Hintayin mong lumabas si Ninth Young Master sa seclusion. Bahala ka, basta't hindi ka natatakot na pag-alitan ni 10th Young Master. Wala akong pakialam sa iyo. Sa isip ni Yeming, matagumpay na nakapasok. Ang silid na ito, kamukhang kamukha ng lihim na silid na inilarawan ng tagapaglingkod. Marahil, ito na nga. Ang lihim na silid ay gawa sa espesyal na spirit stone. Napakatibay. At saka, napakasikip. Ngunit, nararamdaman ko ng bahagya ang aura ni Lan mula sa loob. May mali. Ang aura ni Lan, minsan malakas. Minsan mahina. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Beiming, pumasok ka at tingnan mo. Opo, Master. Nakita ni Beiming si Sulan. Ganoon pala, Master. Si Sulan ay nagko-condense ng martial soul. Malapit na siyang umabot sa martial monarch realm. Ang biglaang pag-istorbo ay magdudulot ng malubhang pinsala. At saka, siya, mukhang nakakuha siya ng pagkakataon sa loob ng Zuan-Tian Great World. Hanggang ngayon, ang kanyang katawan ay nagbago. Sa loob ng kanyang katawan, nabuo ang Divine Vermilion Flawless, naging Flawless Divine Body. Ito ay magandang balita, kung gayon, pagkatapos ng panahong ito na lang. At saka, ang lugar na ito ay malawak at maraming tao. Kahit mailigtas ko pa si Lan, hindi ko rin siya madadala palayo. Kailangang bumalik muna ako at maghanda. Susunod, hahanapin ko ang 4 na Divine Swords na iyon. Lumipat ang eksena sa Hidden Sword Manor. Soaring Heaven Pavilion, Xiaobao. Mararamdaman mo ba ang mga Divine Swords mula sa loob nito? Malungkot na yamakap sa ulo si Xiaobao, huwag kang mag-abala. Tinatago ng array formation ang aura ng mga Divine Swords. Kailangan nating pumasok at dahan-daang hanapin. Sinabi ng tagapaglingkod na iyon, basta't taga Hidden Sword Manor. May karapatang pumasok sa Soaring Heaven Pavilion para maghanap ng pagkakataon. Ngunit, ang 10 tao sa loob ay masyadong mapanganib. Kakaunti lang ang gustong pumunta sa loob. Kahit ang mga Young Masters, pagkatapos lamang maging martial monarch bago sila manggahas na pumunta. Sa sandaling ito, may aninong lumitaw at hinaranggan si Yeming. Munting manika, anong ginagawa mo sa Soaring Heaven Pavilion?